So yun po mga kabiyaya, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So hello po sa mga kadaver kads natin dyan na patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Hindi ko na kayo maisa-isa, ha? So yun, at eto, grabe talaga itong pag-uusapan natin ngayon. Ito, hindi to prank, ha? No. Hindi po ito prank. Hindi ito biro, no? Kasi ito po, itong issue na to na inilabas, no? Itong issue na to, matagal ko na ho itong alam. Nga lang ho, syempre iniisip ko po yung kapakanan ng TVJ, no? Kapakanan nila kasi sandamakmak na nga yun ng babash, tapos mababash pa ulit, diba? So matagal ko na tong alam, so hindi ko to inere sa channel ko or hindi ko to inilabas kasi nga sabi ko kapag inilabas ko na naman to, sasabihin na naman ng mga against sa TVJ ay inutusan na naman ng TVJ yung kanilang staff. Ayun na naman po yung magiging ayun na naman yung sasabihin ng mga against to TVJ, no. So inaantay ko lang na sana may nila sa mga news mapanood itong issue na to at doon kami magre-reaction. Kaso may isa pong bida-bida, no, na hindi nag-iisip at inilabas tong issue na to. Sa tutusin lang po mga kadabarkads, hindi ko to sinabi kila Utol, Chris Ulo, Utol Jake Magnus, kala Utol Tita Messi, lahat ng mga nasa grupo namin ng mga defenders ng TVJ, mga reactor, ay hindi ko po ito sinabi at hindi ko to ipinapalabas. Sorry, napindot ko. Ang ngayon, ang nangyari kasi, may isa pong bida-bida na vlogger, no, tutusin, kung ikaw po, kasi baka mamaya masamain nyo na naman. Kasi baka sabihin nyo may personal na galit ako dito sa tao. Wala akong personal na galit dito. Kaso, siya mismo yung siya mismo yung nagpapahamak sa sarili niya. No, siya mismo yung nagpapahamak. Siya yung nagpapakita na talagang wala talaga siyang concern sa TVJ, kundi makakuha lang siya ng views. No. So yun, bago natin ito simulan, no, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakishare naman po nito mga video natin at pakipollow po ang ating Facebook page. No, maraming salamat sa lahat. So ito po yung video mga kadabarkads. Ay nako. Kung hindi ka po solid, kung hindi mo po mahal ang TVJ, hindi mo magigets tong nasa salobin ko. No, kasi baka mamaya sabihin ng iba, dapat magkaisa na lang kayo. Una po, lilinawin ko po sa inyo, hindi ho namin kagrupo to, hindi ho namin halos kakilala to. At iba din yun pagkakakilala namin sa kanya. Hindi ho siya TVJ Defenders, mismong sa video na nga niya, nanggaling na hindi nga siya diehard fans ng TVJ, no. So open naman lahat ng mga vlogger na mag-reaction sa issue ng Tape INC versus TVJ or Halusos, no. So ngayon kasi itong issue na to na nilabas ng isang vlogger na to, hindi namin talaga to dapat ilalabas kasi nga puputaktayin na naman ng mga basher ang TVJ. Kasi mga kadabarkads, kung iisipin nyo mabuti, kapag mayroong isa sa mga staff ng TVJ na nandyan sa TV5 na ngayon na sumama sa kanila, at kapag ito ay nagdemanda mapatungkol sa Tape INC, ang sasabihin na naman ng mga basher sa TVJ, inutusan na naman nila. So ito kasi normal naman po talaga na ilabas to, kaso nga lang nag-aantay ng tamang panahon. Alam niyo yung tamang panahon, yung sa Aldab, di ba? Yung tamang panahon, alam niyo ba yun? Alam ba nito yun? Dapat hindi basta-basta labas ng issue, no? Hindi basta porket may nalaman ka
doon sa studio, ilalabas mo agad. Hindi ganon. Ang pangit ng ganon. Hindi ka bagay. Hindi naman talaga kasi to solid TBJ, mga kadabarkads eh. Marami lang talaga nabubulag, no? Nainis ako. Alam nyo, hindi ako nainis. Baka sabihin nyo, kasi naunahan ka lang. Hindi, ang tagal ko nang alam to eh. Madami kong pangalam dyan sa mga staff dyan or sa mga iba't iba pang mga issue dyan na nandyan sa TBJ na para sa Taypayensi pero hindi namin nilalabas. Hinahayaan namin bilang respeto sa Tito Vic and Joey, hinahayaan po namin na sila mismo ang unang maglabas. Doon po kami agad magre-react. Hindi yung issue na ng parang, alam mo yun, lahat na lang gagawan mo ng issue doon, re-reactionan mo. Or gagawan mo ng issue na dapat hindi pa nga dapat na pag-uusapan, no? Dito kasi sa video nito, wala, makakapaghanda agad ang Taypayensi. Kasi sinabi niya agad sa video niya na wala man lang, hindi mo lang siya nag-isip na ilalabas ko ba to? Kasi pag nilabas ko to, hindi pa naman to nilalabas ng TBJ. Tapos ako ilalabas, parang nakakaya naman, parang wala naman ako respeto. So yun po mga kadabarkads, no? Nakikita nyo naman kung sino yung nasa screen. So yan pong video na yan at yung topic niya na yan po yung tinutukoy ko. Pakinggan nyo pong maigi yung mga sasabihin niya dito, ha? Sabi ko sa inyo pupunta lang yan sa studio para makasagap ng balita eh. Ayun talaga yan eh. Tingnan mo, hindi nag-focus sa laro. Sige, ito mo, panoorin natin. DJ Productions. Tapos meron pong iba na naikwento. Ulitin natin. Yun po. So ito, ibabalita ko po sa inyo. Bago ko lang nasagap. Okay? Meron pong panibagong kaso na haharapin ang Tape Incorporated. Ito po, hindi pa lumalabas sa news. Wala pang nakaka-pick up na media o vlogger, wala pa ako nakikita. Okay? Ito po ay nalaman ko lang nung pumunta po ako sa TV5 na studio. Yan nalaman niya lang nung nagpunta siya sa TV5 sa studio. Diba kami, galing din kami doon. Alam nyo, yung eto, tututusin, ang dami talagang ang daming tawag dito, ang daming mga nalaman namin doon. Pero hindi hindi masama. Hindi masama para sa TBJ, masama para sa Taypayensi kasi sila yung para sa kanila yung mga nalaman namin na yun, no. Mga baho ng Taypayensi yun. Baho po ng halusos. So yun, hindi namin nilalabas. Kasi nga, sabi namin, magkaka-issue na naman. Puputa kawawa na naman TBJ rito. Pagtutulong-tulungan na naman. At kung ano na naman sabihin, inutusan, ganito, ganyan. So kaya hindi namin nun nilalabas. Tapos eto, nakapunta lang sa studio ng TV5. Inilabas yan. Pakinggan nyo maigi Nung last Saturday, dahil po dun sa Gimme 5, sumali po tayo. And napakabait po sa amin nung pong mga staff doon ng TBJ Production. Tapos meron pong iba na naikwento ito pong nangyayaring sitwasyon na ito. Okay? At hindi ko na lang sasabihin kung yung mga eksaktong pangalan nila. And I would have to say, kaya ako lang din po ilalabas ito, ay para po may ayos po sana kaagad. Bakit? Sino ka? So, ito pong kaso na ito laban sa Tape Incorporated ay hindi... Maiayos agad ba? Attorney ka ba? Hindi nag-iisip to si Modelong Charing. Tingnan nyo, mapuputakti na naman TBJ rito. Basta lang kasi may content eh. Ito hirap na ito, real talk tayo Real talk tayo sa ibang mga dyan, no? Sana kayo bilang respeto na lang sa Tito Vic and Joey. Hindi naman din ako, disclaimer tayo, hindi ako nagpapalapad ng papel dito, no? Siyempre, bilang respeto sa kanila, sana hayaan nyo na sila yung maglabas ng issue na yan. Ang tagal na naming alam yan, di namin nilalabas yan. Di namin nilalabas yan kasi nga,
Sabi namin, hayaan na natin Tito Vic and Joey maglabas niyan. Hayaan na natin na mamidya yan. Tsaka tayo, gumawa ng reaction bilang respeto sa Tito Vic and Joey. Kaso, ewan ko ba dito sa hinayupak na to? Dahil daming pwedeng content yan, no? Content mo, Cisco. Total boss mo naman yun, ha? Tignan nyo, ha? Ito pa lang. Dito nyo mapapatunayan na talagang nag-i-spy lang siya sa EAT, sa Tito Vic and Joey. Oo, promise yan. Duri mo, hindi pa lumalabas yung issue, hindi nga nilalabas ng tawag dito ng TBJ tong issue na to. Tapos ikaw na vlogger lang, tapos vlogger ka pa ni Isko, inilabas mo. Po connected pagdating po sa Itbulaga na pangalan. Wala pong kinalaman ito sa Itbulaga na pangalan. Ito po ay something between Tape Incorporated at yung mga dating empleyado nila na lumipat na sa TVJ. Bakit walang kinalaman? Ano ba ng Tape INC ang Itbulaga? Ano bang tinutukoy mo na Itbulaga? Yung generic or yung legit? Paano mo masasabi na walang connect? Sabi niya sa Tape INC daw. Anak ng teting naman model. Stress ako sa'yo, Day. Visit na to. TV5. Okay? Ito po ay kaso sa Dole. Okay? So, yun, I'm not sure if familiar yung mga viewers po natin. Baka nalilito na kayo sa dami ng mga kaso o demanda. Okay? So, yung pong kaso sa Dole, ito po ay labor-related. Kapag ang empleyado ay meron pong mga reklamo pagdating po sa kanyang employer, sa Dole po sila tumatakbo. Ako po, may experience ako dyan dahil may business po kami sa pamilya. Dyan po ako nagtatrabaho dati. So, may experience po ako kung paano yung proseso dyan sa Dole. So, kaya mo nilabas yung issue na yan? Kasi alam mo sa sarili mo na matutulungan mo sila, ganun ba? Matutulungan mo na i-bash lalo ang TBJ. Ito na lang sana, request ko sa lahat ng mga vlogger nyo, respeto naman sa Tito Vic and Joey. Hayaan nyo sila yung maglabas niyan, hayaan nyo sila magbulgar niyan, hindi yung tayo mga vlogger lang tayo dito, nandito lang tayo para dumipensa. Hindi tayo nandito para pagtawanan ng TBJ, hindi tayo nandito para siraan ng TBJ, hindi tayo nandito para ipahamak ang TBJ. Yan, tandaan mo, model. Anak ng teting ka talaga. And in fairness sa Dole po natin, in fairness sa ating ahensya ng gobyerno na Dole, sila po ay pro-labor talaga. Mas kinakatigan po nila kadalasan yung pong mga laborers po natin, yung mga employees. Alam na namin yun. Okay, so ang nabalitaan ko po ay naghain na ng reklamo sa Dole itong mga marami-rami din na empleyado na dati ng Tape na ngayon po ay lumipat na sa TV5. Nung nandoon sila sa Tape, ang kwento sa akin, hindi nila masyadong alam na hindi pala okay yung ganito. Nalaman lang po nila nung nag-check na sila, nung nalipat na sila doon sa TV5. Teka lang, parang mali ito parang mali. So, yung nagkain po sila sa Dole para po makuha yung pong dapat na sa kanila. Tingnan nyo, hindi niya ma-point kung ano yung ibig niya sabihin. Ibig sabihin dito, lang to, bali na ikwento lang nila to sa kanya. Tapos, pinag-iisi siguro, ewan ko lang, kapag napanood niya tong video ko, alam ko magre-react yan, sasabihin yan. May permiso naman ako dun sa tao. Kahit kami may permiso. Kahit sino, kahit Tito Vic and Joey, tanungin mo yun, pwede ko ba ito ilabas? Sasabihin ng Tito Vic and Joey, sige. Pero, andun yung respeto mo, dapat ikaw na yung mag-adjust. Hindi yung, pag may nakikita kang issue, hala, sige. Hala, reaction. Hindi ko naisipin yung kapakanan ng TBG. Isko Moreno naman ako Ay, naku tayo. Ewan ko ba dito?
Sige, tuloy natin. Pareho lang din po yan nung, di ba, yung mga na-late na sahod, di ba, ng mga artista. So, gusto na lang makuha uli. Ganon lang din po sa mga empleyado. Gusto lang po nilang makuha yung pong what is rightfully theirs. Sa akin po, labas ito doon sa issue ng pangalan. And ako, alam nyo, nangyayari talaga yan. Nangyayari yung mga ganitong issue. Ang sa akin lang, ma-settle lang at maibalik lang sa kanila. So, ang tanong, ano-ano ba yung mga narereklamo ng mga dating tape employees? Okay, so ito po ay according to them. So, I would have to verify din sa tape. Maganda po, mahingan ko din sila ng panig nila tungkol po dito. So, open po yung channel po natin sa kanila. Akala mo naman kung sino siya na hingian ko ang opinion ng tape. Sige, nandun na tayo sa point na yan. Sige, kung halimbawa mahingian mo, total, masipag ka naman magpunta dun sa sa Marikina No, ito na lang sana, model. Kung mapapanood mo man sana to, no, Mark. Si Mark na maraming alam. Ito yung Mark na maraming alam. Diba may Mark na walang malay? Ito, ang lala ng malay niya. Isipin niya, sabi niya, hingihan niya daw ng So, kasi bakit mo hinihingihan? Una, hindi pa nga nai-air yan sa media. Anong sasabihin ng tape dyan? Itatanggi nila yan. Wala pa nga yun Kasi, eto, yung mga ganyang bagay, may tamang panahon yan kung kailan mo yan ilalabas. Dapat inaantay mo na ilabas muna ng TVJ yan or nung attorney, si attorney Buko. No, na may isa pa palang kaso pang kakaharapin ng tape INC, dapat sa kanila muna manggagaling yan. Hindi sa'yo. Ito yung issue na to, karapat dapat po na ipagtanggol ang mga staff ng TVJ na niloko or may ginawang kalokohan ng halusos sa kanila, no? Or ang tape INC. Ngayon, dito kasi, ulit-ulitin ko, dapat TVJ ang maunang maglabas niyan. Hindi tayong mga vlogger. Anak ng Dolly ka talaga. Shoutout sa Dolly dyan. Natin nyo palang empleyado. Naging empleyado nyo to? Sagot. Okay? O, number 1. Ito po yung isang mga problema po nila. Ito po yung mga narinig ko, ito yung reklamo nila sa Dolly daw. May mga nagreklamo na empleyado na wala daw 13th month pay. Okay? Ako po, sa pagkakaalam ko sa batas, hindi po ako abogado, kahit contractual ka, kahit independent na pero kung nagtatrabaho ka doon ng matagal, actually kahit kahit maiksi pa lang yung oras mo dapat may 13th month pay ka Yung mga contractual, let's say for example, yung mga nasa SM, lahat yan, yung mga per project, lahat yan dapat may 13th month pay So, yung walang 13th month pay, parang mali nga naman yun. I could be wrong, hindi ako abogado, pero yun yung isa, walang 13th month pay. Okay, pangalawa, meron daw kaltas sa mga benefits. Yung mga benefits, ano ba yun? Yung mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So, isa dun sa mga yun. Okay, meron daw mga kinakaltas doon sa mga benefits na hindi updated doon sa ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin? Nakaltasan sila, kunyari, example nakaltasan sila ng PhilHealth. O pag-check ni empleyado sa PhilHealth, bakit kulang yung taon ko? Bakit nagsimula ako ng hulog ganitong taon O bakit pumasok lang yung mga contribution ko ganitong taon? O so nasaan yung contribution ko ng how many years? So yun yung question. Ang mga empleyado, kadalasan po, kaya parati din itong sinasabi nila Idol Rafi at ng mga ibang abogado, tinatabi yung kanilang payslip. So, importante po na tinatabi yung kanyang payslip para makita yung breakdown, makita yung kaltas. Kapag nag-check na doon sa ahensya, diba, dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas Kung hindi mo hinulog, saan mo nilagay yung kinaltas mo? So, mali-mali po yun sa batas. Dito, sa sinasabi ni Model of Maynila, wala tayong, tama lahat ng sinabi niya, mga kadabarkads, no? Wala tayong sisitahin doon sa mga sinabi niya. Ang pinupoint ko lang po kasi talaga dito, dapat hinayaan muna ni Model na ilabas to ng
TBJ or yung mga staff na yan sa media or kung saan man. Diba? Wag lang yung ikaw yung mauuna ka. So kaya ito isipin nyo. Ano isipin ng TBJ na lumabas tong issue na to? Ibig sabihin, diba? Nilalabas ng mga staff doon yung issue nila. Diba? Ito, excuse po sa mga dyan sa mga staff dyan na naloko or may naghain ng kaso sa laban sa TIP-INC. Kami po, alam na ho namin yan. Kaso buwebelo lang ho kami. Hinahayaan po namin na nailabas po ito ng TBJ muna bago kami magbigay ng reaction, bago namin po kayo ipagtanggol. No? Bilang respeto na lang po sa inyo at sa Tito Vic and Joey. Kasi ang dapat maglabas nito ay Tito Vic and Joey. Sila dapat muna. Or yung attorney, si Attorney Buko, di ba? Pero ang nangyari kasi dito, kay Model of Manila, siya yung nauna. No? Alam na namin to, ang tagal na namin alam to, pero hindi namin nilalabas nga. Kasi nga, hinahayaan namin yung TBJ, no? Ulit-ulit. Okay, tuloy natin. Kung totoo yung po narinig ko na sinabi. Okay, like I said, ito po ay mga yun lang, doon siya nagkamali. Oh, yun daw kung yun daw po ang totoo. Inilabas mo na eh. Tapos wala kang kasiguraduhan. Takot talaga makasuhan to. Ulitin natin tas mo. So, maling-mali po yun sa batas. Kaltas, kapag nag-check na doon sa ahensya, diba, dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas eh. O, kung hindi mo hinulog, saan mo nilagay yung kinaltas mo? So, maling-mali po yun sa batas. Kung totoo yung po narinig ko na sinabi. Okay? Like I said, ito po ay mga nireklamo po nila sa DOLE. Siyempre, DOLE po ang magsasabi kung ano po ang tama, ano po ang dapat sundin. And may tiwala naman ako sa DOLE natin. Kasi sa experience ko sa DOLE at sa mga lahat ng narinig ko, talagang mas kumakampi sila sa mga empleyado. Alam naman din namin yun, pero stress ako, guys. Alam mo yun, inilabas mo na yung issue, pero wala kang kasiguraduhan. Ano iisipin ng mga against to TBJ dyan? Gawa-gawa na naman yan. Ano isipin ng mga haters ng TBJ? Ay, gawa-gawa lang yan kasi sabi nga ni Model of Manila, daw. Inilabas mo na, tapos nag-ano ka pa kayong, alam mo yun, may salita sa ganun eh, may tawag sa ganun eh. Inilabas mo na yung issue tapos nagpanggap ka pang hindi 100% na sure. Baka nga mamaya narinig niya lang sa nagkukwentuhan lang dito eh. Okay? Mga ordinaryong empleyado po natin. Okay? Ito pa nakikita ko. Ito pa yung mga naging reklamo po nila. Walang overtime pay. Or meron pero fix eh. Parang fix yata yung overtime pay na kahit lagpas-lagpas yung oras, pareho pa rin yung makukuhang overtime pay. So medyo medyo questionable yun. Pangatlo, walang holiday. So ito ang medyo ito alam po wala din. Kasi kahit na contractual ka, kahit na JO ka, dapat may holiday alam ko hindi pwede yung hindi pwede. So example nung walang holiday. Example, kapag yung mga national holiday, katulad ng Pasko, katulad ng yung mga mahal na araw, yung Good Friday, Holy Thursday, yun po ay mga national holiday. Pag walang pasok, alam na namin yun. Pa rin dapat. Kapag pumasok ka, double pay ka dapat. Oh, alam na nga namin yun. Ganun, wala yatang mga holiday benefit na ganun. Yun po yung isang ire-reklamo. Ginagawa mo naman tanga yung mga manonood mo. Like I said, ito po ay mga narinig ko pong kwento sa mga empleyado. We are open sa side po ng tape kung ano po ang sasabihin po nila tungkol po dito. Yun, kasi may mga question pa about sa mga dinededuct na tax, na bakit yun, may mga narinig akong ganun na
na tapos yung pang issue sa regularization, yung mga ibang empleyado, ang tagal-tagal na, how many years na, halos isang dekada na, o lagpas man, or basta hindi na regularize. Pero kasi the thing is, sinabi ko din naman sa kanila, alam nyo, yung issue na yan, maski sa GMA 7, diba, matagal ng issue yan. Yung regularization of television employees. Diba? Lalo na yung mga ordinaryong manggagawa na hindi naman malaki yung kita katulad ng mga artista. Diba? So, matagal ng issue yan sa television. In fact, diba, si MTRCB na nabanggit na naman yan, yung problema sa regularization ng mga TV workers. So, yan, isang issue, ano yan mga talagang masalimuot na issue din talaga yan. Na may mga kaso mo ngayon na dinidinig din tungkol dyan. Okay, so, yun. So, yun po ang aking nabalitaan. Okay? Ang narinig ko, parang yung sa, kasi nakailang punta na sila doon sa Dole. Yung narinig ko, parang, anak ng teting, inilabas mo na sa social media. Hindi mo pa i-sure. Alam ko, model, alam mo na lahat yan. Ilabas mo na. Hindi yung narinig ko. Parang nagdadalawang isip siya kasi maaari, alam mo ito kapag nilabas kasi itong issue, lalo't wala kang sapat na katibayan, pwede kang makasuhan dito. Ngayon, syempre, takot din itong makasuhan. Bigla nga itong nung nagsabi nga yung si Attorney Maggie sa interview na lahat ng tumatawag sa kanila ng fake ay kakasuhan. Nagugas kamay agad to. Na ni minsan daw hindi niya sinabihan ng fake bulaga ang generic na bulaga. Kami pa gagaguhin mo, model Ang tagal ko ng gago Ito lang yung nakakaasar kasi dito sa taong to, no? Ang nakakaasar kasi, kung hindi ka naman solid TVJ, at yung mga dapat na hindi mo dapat ilabas na issue, inilalabas niya. Ano? Hindi naman siya Alam mo yung katulad nung, eto na naman tayo, ulit na naman tayo Yung kay Jimmy Santos. Diba? Siya yung nagpa-provoke doon. Siya na gano'n ng gulo doon. Na si Jimmy Santos ay mag-host na sa Itbulaga. Sa Fake Bulaga. O anong nangyari? Nabas si Jimmy. Yung sa nilabas ni Dr. Lero na Pepsi na ano ba yung tawag doon? Kant ba yung tawag doon? So, ikinukumpara naman ni Dr. Lero yun sa Pubcore. Parang ganun daw. Eto, nireactionin niya. Hindi daw yun sa TBJ hindi daw. Pero yun ang pinupunto niya. Yan ang kakupal tong taong to. Kaya busit na busit kami dito. Dapat nga si Sir Spencer na lang bumanat sa'yo. Ito model, kung mapapanood mo to. Ito payo lang. No, payo lang naman to, no. Kaso hindi ka naman may kinig, bata ka nga ni Isko Ulit-ulitin ko yan, bata ka ni Isko. Pustahan tayo, pagbalik ni Isko sa politiko, tablado si Tito Soto dito. Pustahan tayo. O nga pala, sinabi niya na pangalan yan sa isang video niya na kapag doon sa doon kasi ang daming nanita sa kanya doon na nandun siya sa Gimme 5. O sabi ko sa inyo, maglo-lookout lang yan dun Ang kulit nyo kasi. Ako pa yung binabash nyo na, uy Sir Jay, dapat magkampihan kayo. Hindi naman namin kagrupo to Bigla lang yan sumulpot Tapos kesyo si TVJ, ano yung TVJ dito bata ka ni Isko, magtataka ka bata ka ni Isko. Halos palagi mo noon kasama si Isko. Tapos si Isko Moreno nasa kabilang istasyon. Ikaw sumusuporta sa TVJ. Tingnan mo pagiging balimbing mo. Ito totoo sorry po sabihin nyo kasi dapat magtulungan. Hindi nga namin siya ka-team. Dahil bata nga siya ni Isko Moreno. Magtataka ka.
Bata ka ni Isko, tapos nandito ka sa TVJ. Eh, dapat suportahan mo yung ano mo doon, yung amo mo, hindi yung TVJ. Eh, kaya lang, bagay, oo nga naman. Kaya mo lang nga naman sinusuportahan for the views. Tapos magre-reklamo ka, sasabihin mo, ako na lang lagi na nasisilip nyo, Jay. Kasi ito, modelong charing. Modelong charing ito kasi, no, yung issue niyan, hindi mo dapat ikaw yung unang maglalabas niyan. Hayok ka kasi sa views eh. Yan ang hirap sa'yo, hayok ka sa views. Tingnan mo yung itsura mo, isumpa natin, no. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo yung eyebag mo. Lalim na yan, mas malalim pa yung sa akin, no. Anak ng teting naman. Tapos, hindi ka nahiya nun. Eto hindi siya nahiya na nagre-reaction siya sa TVJ. Tapos sa kabilang channel niya, si Isko yung pinopromote niya. Oh! Ay, nako po. Okay, tuloy natin. Yung sa parte yata ng tape ay parang hindi nila sineseryoso o wala silang balak makipag-ayos dito sa mga empleyado. Ewan ko dahil masama bang loob, dahil sumama sila sa TVJ o parang ganun eh. Parang walang balak makipag-settle o makipag-ayos yun po sa kampo ng tape. O sa akin naman po ito labas to sa issue ng pangalan ng Itbulaga. Diba? Kung saan ka man, kung ano man ang paniniwala mo doon, iba-ibang, yan ay issue ng kanilang mga bossing. wala yang direct na kinalaman sa kanila. Ito po ay direktong may kinalaman sa mga empleyado po ng tape. Nang pag-alis po nila sa tape, nakita po nila parang may kulang. Ito po, hindi naman po ito parang artista na milyon-milyon ang sinasahod. Diba? Ito po ay mga ordinaryong manggagawa na may mga pamilya na sinusuportahan. So sa akin po, kung ano man yan, sana po maisettle, maiayos. Kung mas maaga maibibigay, mas maganda po kasi pinagtrabahuhan naman nila yan, ibigay po kung ano po yung dapat sa kanila. Eh sa akin, Manahimik ka na, model. Tama ka na. Oo, tama ka na. Ito, seryoso tayo. Yung mga sinasabi doon ni model, may point naman po yun. Tama naman po yun na yung mga sinasahod ng staff yun, total, nailabas naman eh. Di magbigay na tayo ng komento. Nantay pa namin dapat TVJ maglabas niyan eh. Kaso, wala eh. So yun tama naman yung sinabi niya na sana talaga naman at dapat naman ning gawin ng Tape INC na ibalik nyo at ibigay nyo ang tamang pasahod nyo sa mga staff nyo noon. Hindi naman tama yan. Anak ng teting, butis. Ay, nako. Sa TBJ, si Bossing Big Soto, halos 30 million yung utang niya. Utang ng Tape INC sa kanya. Dahil hindi pinapasahod. Pati ba naman si staff, ginawa nyo pala yun? Ginawa nyo pala yan? Naperanggot lang mga sinasahod ng mga yan, tapos uutangin. Wala pa sa ayos yung pasahod nyo. Ni ultimong mga benefits nila, kinakaltos nyo, tapos hindi naman updated dun sa mismong gobyerno. Halimbawa, ano na ako, 10 years na ako nagtatrabaho sa inyo, so malaki-laki na yung laman ng ano ko. Malaki-laki na yung savings ko dyan. Malaki-laki na yung ng SS ko, PhilHealth ko, Pag-ibig. Tapos magugulat yung empleyado pagtingin nila, nga. Anak ng teting naman, dapat hindi nyo ginagawa yan. Maling-mali yan. Tayo nga, yun nga, kagaya ng sinabi ni modelong charing, na ha-action na naman ng dole. Totoo naman yun. Wala naman pong doon, wala namang question doon sa dole. Talagang uma-action yan. Talagang, yan. Mas maganda nga, may rapid tool po in action to eh. Para mas mabilis yung mas mabilis yung para kumala tong issue na to. Para, marinig na ibang tao. Total, nilabas naman na ni model eh. Dapat ang maglalabas nito, TVJ o kaya yung mga staff ng TV5, yun dapat. Hindi yung vlogger. Hindi lahat sabi ko nga dito, hindi lahat ng pwedeng reaksyonan or pwede mong ilabas
sa channel mo, pwede ilalabas mo. Siyempre mag-iisip ka din. Ano ba to? Hindi kawala naman ng respeto sa TVJ ito pag nilabas ko to kasi hindi pa naman nila to sinasabi. Tapos ikaw na vlogger nilabas mo. Sa bagay, bata ka nga nisko. Tayo magagawa na dun. Diyan yan eh. So mga Dabarkads, so pasensya na po kayo. Ulitin ko sa mga fans dyan, ni modelong Charing. Pasensya na kayo. Para sa akin, mali itong ginawa niya. Kasi ito, alam na namin ito matagal na. Tututusin nga lang, hindi ko pa nga ito sinasabi sa TVJ Defender eh. Hindi ko pa ito sinasabi kasi sabi ko nga, antayin muna namin na ilabas ng TVJ ang isyung to. Or ilabas ng mga staff. Tsaka namin gagawa na reaction. Tsaka namin sila ipagtatanggol. No, kung ano ba talaga yung mga dapat naming gawin at sabihin para alam mo yung makapagbigay kami simpatya o paikiramay sa mga staff ng dating staff noon ng TPINC na naghahabol nga ng hustisya na sana yung mga kailangan nilang makuha, yung mga sasahod nila o kung sa mga overtime o ano pa yan ay makuha na ho nila, no. Nga lang, nagulat na nga lang ako. Sabi ko, pag-click ko, nakita ko kaagad tong mga staff, tapos yung dole. Sabi ko, wala to, paktay tayo dito. Ito na yung sinasabi ko. Hindi ako nagkamali, tignan nyo. Pumunta lang ng studio ng TV5, ba? Pumunta lang siya ng studio ng TV5, may nasagap ng balita. Pumunta kami doon. May mga nasagap din kami pero hindi namin nilabas kasi nga bilang respeto sa TVJ. Sana maisip na yun. So mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.